Ay, paring Ted, magandang umaga sa iyo. Pasensya na, mukhang na-distract tayo kanina. At saka kay DJ Chacha, magandang umaga po sa inyo. Alright, good morning and thank you for your time. Sir, ito ho muna, Yes, sir. pinaka-importante. Oo, saan ho ba kumukuha ng kuryente ang Meralco na inyong ibinibigay po sa mga consumers under your franchise? Oo, various sources kami, paring Ted. Ano? Meron kaming kinukuha from nat gas, LNG, coal, RE o yung renewable, at saka nag-source din tayo from the spot market. Pero 60% more or less ng ating supply ay from gas. Primarily, historically, we rely on Malampaya. Yung supplier natin doon relies on Malampaya, yung first gas plant. Meron din kaming sourcing from a gas plant na Sandali. Sir Joe, I'm sorry ha. I beg for your understanding and indulgence. Ayusin lang namin yung linya, nagpuputol-putol ka para din tayo hindi makapag-aksaya ng oras. Okay, sige. Sandali muna. Ganap ng 2 minutes after 8 o'clock in the morning. Hatid po sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Sarap naman talaga. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang, yes. Quality coffee beans at puno yan ng mangosteen with santone na siya pong mainam sa ating pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Sa akin po lagi ay strong coffee. Yan pong aking iniinom araw-araw. Kay baby girl, it's creamy coffee. Kasi nga po, very, very creamy. O, diba? Talaga naman. Salamat na marami. Boss Max, ang sabi po ni Ginoong Diyos Aldariaga, natural gas, renewable energy sources at maging sa spot market. Ano ho ba ang punto ho dito mga kapatid? Kasi nga, kapag ang pinag-uusapan po natin, halimbawa po sa spot market, ang kanilang pong pinanggagalingan po ng planta coal. Yun po bang carbon, no? Bagamat dito po meron tayong supply sa Mirara ha, yung iba daw po niyan imported. Doon sa iba ho na ganun po ang ginagamit na panggatong, kung imported, dadaan pa rin po sa shipping. You know what I'm saying? So kapag tumaas po ang presyuhan po ng fuel ng mga shipping companies, tataas yung logistics cost, etc. Kapag din po mga kapatid, imported po yung ating gagamitin po na LNG, sa ngayon, saan ka kukuha? Kasi may problema po tayo sa supply, things like that. At balikan lang si Ginoong Diyos Aldariaga. Jo? Ay, paring Ted. Okay, sige, better. I hope mas malinaw na. I'll just continue explaining. Sige, so kami sa Meralco, nahahati sa ilang components yung pinagkukuhaan namin ng supply o yung tinatawag na energy mix. No? More or less 60% sa gas, around 20% sa coal. May pinagkukunan din tayong RE o yung renewable energy, at saka siyempre nagsosource din tayo for flexibility sa wholesale electricity spot market o OSM. So 60% more or less sa gas ang pinagkukunan namin. Kaya nga paring Ted, emphasize ko lang ito. Merong instructions sa amin ng aming chairman at CEO, si MVP, na i-review namin yung current fuel position, no? Especially LNG, yung likely impact na nito, at gayon din yung ibang sources namin. At saka kasi ang intention really is to ensure na merong adequate supply at ma-manage yung volatility ng presyo, no? We need to really protect yung mga customers natin, syempre, from the cost of power globally, no? Kung sakali may impact yan globally, which is a possibility. So at the same time,
sinabi din ng aming chairman na it would help if mindful tayo sa ating consumption, no? Kaya kami sa Meralco, nakikipagtulungan kami sa pamahalaan, sa Department of Energy in particular, in terms of aggressively pushing energy efficiency. Kasi given the situation, paring Ted, aside from the supply situation, at least kahit papano, kung meron kang aggressive demand side management campaign, makakatulong po yan kahit papano. Okay. Pwede ba muna malaman din namin, Sir Joe, yung mga, di ba ang Meralco meron na kayong, anong tawag doon? Yung mga kontrata na sa mga energy sources ninyo, di ba? Meron na kayong mga kontrata? Yes, Okay. Through a competitive selection process, Sige. Ted. Kasi nga, para masiguro natin na at this particular haba ng panahon, meron kayong pagkukunan ng supply. Yan po ang basis Yes. niyan. Doon ba sa mga kakontrata ninyo, meron ba doon na mga natgas na kayo? Yes. Itong first gas plant ay tumatakbo sa NatGas. Oo. Si Malampaya. Oo. Tapos, So, yun yung indigenous supply natin sa Palawan. Okay. Ito bang ating mga sinasabing kontratang ito, hindi yan fixed price. Ibig sabihin, sa takdang haba ng panahon, maaring gumalaw ang presyo nito? Depende, paring Ted. Pero meron niyang sumailalim kasi halos lahat ng contracts namin sa competitive selection process. Ito naman contract namin from first gen dahil kailangan pa naming i-ensure yung supply at yung capacity para meron tayong ibigay sa ating mga customers. In-extend yan hanggang June. Pero more or less fixed price yan. Kung sakaling magkakaroon yan ng changes sa presyon, sa fuel cost. Fuel For cost. example, nagkaroon ng drastic change sa fuel cost, yun, naka-factor in din naman yun. Pero Okay. more or less ito, fixed na yung presyo nito. Maliban na lang kung merong drastic change sa fuel cost. Okay. Fuel cost. Pakipaliwanag nga sa amin, Sir, paring Joe. Okay. Oo. Ano ba itong Kasi ang fuel mga cost? power plant, Go ahead. ang mga power plant, paring Ted, hindi yan basta lang aandar ng walang fuel, obviously, di ba? So, mayroon yan source ng panggatong. For example, yung mga planta sa Batangas na gas, kailanganin yan natural gas. Ngayon, kung kulang yung supply natural gas, i-import yan ng LNG. Yun namang coal, siyempre, meron niyang pinagkukunan, no? Ganun din, meron din yan imported component kung kinakailangan nilang kumuha ng imported component. So, yung mga local supply, katulad ng indigenous, hindi naman yan kayang isupply ng kabuuan Okay. Lahat ng pangangailangan natin di ba? Mm-mm. So kailangan din nilang yung ibang, kasi diverse naman yung ating sourcing strategy, iba-iba naman yung nagso-supply sa atin. Yung mga nagso-supply sa atin ng imported fuel, yun yung medyo vulnerable sa paggalaw ng presyo ng panggatong sa daigdigang merkado. Okay. Sir Joe, paring Joe, ang Meralco ay distributor. Meaning, kayo Yes, lamang that's kayo lamang ang tumatanggap ng kuryente mula sa power source and you distribute. Kumbaga, kung ano yung cost noong inyong biniling kuryente sa source, pass on lang kayo sa consumer. So, paano makakagalaw ang Meralco sa ganong usapin na maiimpluwensyahan ninyo yung presyo ng kuryente kung kayo distributor lamang? Well, meron naman kasi kaming tinatawag na competitive selection process in place, paring Ted. Bago kami makapasok sa kontrata, bago namin mapa-approve yan sa regulator, sa Energy Regulatory Commission, kailangan yan dumaan sa bidding, yung tinatawag na competitive selection process. So maglalaban-laban sa presyo yung mga supplier, at yung pinakamababa ang siyang mananalo. So yun yung isasubmit namin
sa regulator for approval. Mm-mm. And nakapaloob na kasi doon kung magkano yung presyo. Ngayon, kung merong sabihin na nating unforeseen situations, kamukha nitong nangyari sa Middle East, yan yung kailangan nating tingnan kung ano yung magiging impact. Kasi sa ngayon, wala pa paring Ted. Siguro yan, baka mabibigyan kita ng prognosis niyan by April siguro kung ano yung impact. Pero sa ngayon kasi, ini-inventaryo nga namin based dun sa order sa amin ni Chairman MBP, tinitingnan namin yung mga sources na maaari naming kumbaga to ensure yung merong supply yung ating mga customers at ma-review namin yung current fuel position. So we just want to assure our customers na we will work to their best interest, no? By looking into our suppliers and their fuel inventory, their current position in terms of being able to supply us. Siyempre, tulong-tulong naman to. Talagang hindi ito kakayanin mag-isa ng Meralco, paring Ted. This is a concern that impacts and affects not only Meralco but the entire supply chain. Okay, sige. So Joe, habang kayo nga ninyo yung gagawa pa ng assessment at most likely itong inventaryo ng inyong mga supplier ng pinagkukunan nga ng kuryente, pwede bang mangyari na mas malaki na ang makukuha nyo sa spot market? Kasi nga dito dahil sa mga supply nitong mga imported na kakailanganin para dito sa not gas supplier ninyo? Medyo maaga pa paring Ted. We're hoping for the best, di ba? We're hoping for the best. Medyo maaga pa We're hoping for the best in terms of sana matapos na itong gulo dun sa gitnang silangan. Sana merong iba pang sources na makunan. Siguro naman may pwede pang makunan yung ating ibang mga suppliers kasi siyempre sinara yung Strait of Hormuz I think meron ng sinabi ang Iran na hindi na pwedeng dumaan doon. So kailangan maghanap ka from other sources, probably Malaysia and Australia. So medyo fluid pa yung situation paring Ted. Hindi ko pa masabi kung ano yung exposure namin sa West moving forward. Alright, kasi alam niyo na, pasensya na po Sir Joe, no? Kasi nga ngayon pa lang, sabi nga ng iba, dapat naghahanda na ang lahat, lalo na sa usapin po ng power sector. And good thing, ang Meralco po pinaghahandaan na, but they cannot ngayon as early as now makapagsabi dito nga sa mga posibilidad na ating pinag-uusapan. Bottom line dito, kayo ba sa Meralco kapag ba kayo nagpatupad ng rate increase per kilowatt hour kasi ang supply na pinagkukunan ninyo tumaas din, yan bang rate na yan dadaan pa sa ERC, Sir Joe? Pag generation kasi paring Ted, as I mentioned, dumaan na ito sa CSP, may bidding process na yan. Papa-approve namin yan. So, i-review yan. Automatic kasi yan pero yung own rate namin, yung distribution, yun yung kailangan namin munang humingi ng approval bago yan magkaroon ng pagbabago. Yung transmission, lalo dun sa ancillary, yung kanilang reserve cost, minsan tumataas din yan, bumababa every month. Yan automatic din yon. So merong automatic cost mechanism. Meron din naman tulad ng distribution charge na you have to seek approval before you are able to implement any change in your rate. Alright, sige. So, salamat na marami, Sir Joe, sa iyong panahon. Thank you, paring Ted. Yes, maraming salamat sa pagkakataon makapagpaliwanag at ang linaw-linaw na signal nyo sa FM. Salamat. Lilinaw pa yan. Mayroon pa paparating na magandang balita, mas lilinaw pa yan, paring Joe. In the days to come. Maraming salamat sa mga kapatid natin, paring Ted, at sa iyo, kay Chacha. Thank you. Salamat na marami at mabuhay!
Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!